Maiden. Kasi Catholic yung partner ko. Oo. Pero Every you Sunday. yourself is not Catholic. Pero hindi ako Catholic. Kaya pag nag-ano sila, sign of the cross, respeto na lang. Hindi na rin ako nagsa-sign of the cross. So, May gusto ka bang malaman? May mga gusto ka bang tanong? may tanong lang sana ako. Sige, Sa bro. Catholic. Kasi, Sure. very common issue is yung idolatry. Ano ba yan? Yung tama ba yan? Alright. Yung idolism. Sa mga rebulto. Yan. Kasi, 'di ba, yung mga priest sa Catholic sa sobrang tagal na nila doon sa dito sa Catholic churches is parang lumago na talaga yung Catholicism sa buong mundo. All throughout buong mundo ba? Bro, buong mundo. Tapos Kahit sa Antarctica meron eh. kaya nga. Pero bakit pa rin parang, 'di ba, I understand your point naman na kaya nga pinipray niyo yung mga like si Mama Mary to pray for us. 'Di ba mas okay din pag like direct lang. 'Di ba? Yun naman yung dapat like. Kasi ano yan bro eh. Sabi kasi sa James, no, na mag-pray for each other, no. So yun bro, pray for each other. Halimbawa ako, yung papa ko may sakit, sabi ko, Siti, kung magdadasal ka, isama mo yung tatay ko sa panalangin mo. Pero ibig sabihin po nun na hindi ako magdadasal. Siyempre magdadasal din ako kay God. Pero dahil nga magdadasal ka rin kay God, ang sabi ko, isama mo yung tatay ko sa panalangin mo. No, kasi nga sabi, kung sino man, no, ang magtipon-tipon or magsama-sama, no, nang dahil sa aking pangalan is nandun ako. No, so kung mas marami tayo, mas maganda. 'Di ba? So ang sabi rin so ang ibig sabihin nun, hindi nahihinto ang pagiging isa natin nung mga santo sa langit kahit habang nasa lupa pa tayo. Diba kasi inutos sa atin yun eh, ipanalangin natin ang isa't isa. Porket ba nasa langit na sila, hindi na nila tayo pwede ipag-pray, hindi na nila tayo pwede ipanalangin. Syempre nagdadasal din sila sa langit para sa atin. Diba? Ganun yun bro. Naman ang tawag yun, doon bro, ang tawag doon intercession. Magkaiba po yung intercession sa direct prayer. Good morning. Yung direct prayer, good morning bro Romy. So yung pag sinabi po nating intercession, nagdadasal ka para sa iba. Halimbawa, nagdasal ako para gumaling na agad yung papa mo. Yun ang tawag doon, intercession. So yung ginagawa sa atin ng mga saints sa langit, or kunyari halimbawa si Mary, inas natin siya for intercession or for prayer, no? Ang tawag doon, intercession, kasi pinagdadasal niya rin tayo habang tayo nagdadasal din, 'di ba? So sabay na tayo ngayon nagdadasal, 3 na tayo ngayon. Ako, ikaw, tsaka si Mother Mary. 'Di ba? Pero kanina tayo nagdadasal? Kay Jesus Christ, kay God. Kasama si Mother Mary doon. Nagdadasal din siya kay Jesus Christ and kay God. 'Di ba? Yun lang yun, ganun lang siya kasimple. Understandable naman ang point mo. Pero yung kasing nananotice ko is sinasamba na nila masyado si Mama Mary na to the point na parang siguro lahat ng prayers nila andun na kay Mama Mary, hindi na straight to God. Una ba, ano bang definition natin ng prayer? Or ano bang definition natin ng worship? Para sa iyo ba, pag sinabing worship, ano yung naiisip mo? Kasi ang believe ko kasi is like personal relationship lang, straight to God. Kung may gusto ko mga ipagdasal, pwede mo naman diretsuhin si Lord na, Lord, sana ganito, ganyan. Yun lang. So para sa iyo, ang pagsamba ay pagdadasal. Straight to God. Pag You and Him. nagdadasal ka is pagsamba yun, worship yung pagdadasal. Opo. Brother, Kasi nagkasala ka. Kasi wait lang brother pala. So, kasi syempre alam naman ni Brother City nagkasala na siya. Sige brother Pert, tuloy mo. Brother, magandang umaga sa inyo. May kasalanan ka ba sa tingin mo? Ano po yun? Ako po?
Nagkasala ka na ba? Opo. At syempre, kahit humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos, ay yung kasalanan natin, parang Mhm. manching nating mga espiritu. Sa tingin mo ba, pakikinggan ka ng Diyos dahil sa iyong mga nagawang pagkakasala? Ganito kasi yan, ang believe ko kasi is, di ba, you believe in the New Testament, di ba? Sabi naman kasi doon it is finished. So, ibig sabihin, Tetelestai. paid na lahat. Hindi naman ibig sabihin paid na lahat, Ay, i-take advantage mo naman po yung yun ano. stretch po yan na pag sinabing tetelestai is bayad na lahat. Ganun po ba yung sinabi doon na kapag sinabing tapos na, bayad na lahat? Bayad na Kasi lahat pwede ng kong kunyari kasalanan. sabihin ko, tapos na ako maglaba. Ang automatic ba yun? Bayad na lahat? Or halimbawa, ang mission ko sa lupa, ay kunyari ang inutusan ako ng nanay ko na bumili ng mantika. Nung nakabili na ako, tapos na. Nagawa ko na yung inuutos ni nanay. Ibig sabihin ba, bayad ko na? Bench, linawin ko lang sa kanya. Gusto ko rin lang maliwanagan, brother. Ibig ba sabihin ng tetelestai sa inyo o yung bayad na, hindi na kayo husgahan? My judgment day pa rin, pero yun na nga yung huhusgahan, i-judge sila based on their good works. Kumbaga, yung pagkakaintindi ko doon is yung mga tumiwala ng dahil sa free will. Kaya since my free will, Based sa good works, hindi Good dahil works? sa faith mo. Husgahan ka dahil sa good works? good works and Hindi dahil sa good and bad, good and bad, good and bad. Kasi Husgahan ka dahil sa bad works ka, di ba? Anong sabi ng ating Panginoon dahil may kasalanan tayo? Isaiah 59:2, dahil sa ating pagkakasala, tumatalikod ang Panginoon sa atin. Kung magdarasal ka sa Panginoon, sa tingin mo pakikinggan ka niya? if your intention is personal and genuine, syempre, oo naman. Hindi maliit yung nasa Isaiah 59:2. Wait lang, open ko nga. Isaiah 59:2. It is your sins that have cut you off from God. Dahil sa kasalanan natin, nahuhusgahan sa huli, hindi tayo makalapit, nakatalikod ang Panginoon sa atin. Paano ka magdadasal kay Kristo? Paano ka magdadasal sa Diyos? Lumapit sa mga matutuwid, sabi ni Pablo. Separation from God. Ito ba yung 'di ba, since si Adam tsaka si Eve kumain sila, imbis na maging immortal sila or they will live forever, naging sila, 'di ba, sabi doon nga is on that day, when you eat the forbidden Yung fruit, you tinutukoy will dyan, die. bro, yung tinutukoy Separation. dyan is personal sins, hindi siya nung natural sin natin. Hindi siya yung natural sin, kundi yung yung personal sin na Inadmit mo tinutukoy naman, dyan sa Isaiah. brother, inadmit mo naman kahit may tetelestai na huhusgahan ka pa rin of your good and bad works. So, ibig sabihin, to your death, up to your judgment, meron ka pa rin kasalanan na huhusgahan. Now, tell me, So, hindi pala mali siya ba itong finish. nakasulat sa 52? Kung magdadasal ka ngayon kay Kristo, haharapin ka ba niya o tatalikuran ka niya ayon sa 59:2 na Isaiah? Para sa akin na para sa belief ko Not is for you. Wag you will, It's not always us. It's either on the Bible or on the church, the teaching. Kasi kung magbabase tayo sa para sa akin, it's not your personal, you cannot personally interpret the Bible or the church. Parang ang mangyayari kasi niyan, brother, yung interpretation mo yung tama. Yung Diba? magiging So, tama. kung para sa akin ganito, para sa akin ganyan. Paano kung sabihin kung para sa akin ganito, para sa akin ganyan, di pareho na tayong tama kahit magkaiba. Diba? Yes. It will always be the interpretation of the church. Or the Bible itself. Mm-mm. So, dahil Christian ka, may kinaniban ka, anong interpretation ng church niya? kasi yung first na ko kasi question is andun lang sa sa idolatry. Yung parang si Mama Mary, sinasamba nila ng todo na parang yung tinatouch na nila yung toes para magbigay si Mama Mary ng blessings.
parang hindi ba sumusobra na yung 'di ba yung rebulto yung ano, yung figure ni Mama Mary? Eh, 'di Yes. ba Pero alam niyo aware ka naman ba na bro mali? sa ano? Aware ka ba sa Bible bro nung may sinabi dun na kahit yung damit lang ni Pablo is nakakapagpagaling na. Damit lang ni Pablo. Ni Paul, ni Saint Paul. Kilala mo si Saint Paul? Mm. Alam mo ba yung verse sa Bible na damit lang ni Pablo is nakakapagpagaling na? Hindi siya si So Jesus ha? Hindi si Jesus si Pablo ha? oo, oo. So, tapos So yung ano pa yun, yung nahawakan pa ng mga tao is hindi mhm. rin si Pablo mismo kung hindi damit niya lang. Bagay, isang bagay. So So, Pero, yung grace pala or power ni God, no? Kasi hindi naman mismong power ni Pablo yun eh. Power pa rin ni God yun. Dumaan lang sa gamit ni Pablo or dumaan lang kay Pablo. So, ganun din sa amin, no? pero, Yung grace ni pero God, bro, go ahead, no, sir. Sorry, bro. yung grace ni God is nagfo-flow din siya sa mga bagay na banal. No, halimbawa, yung picture ng mama mo, no, naalala mo siya, parang nararamdaman mo yung naalala mo yung mga alaalang magkakasama pa kayo dahil doon sa picture na yun or naaalala mo, di ba? Pero ibig O sabihin ba yung, nun na yung yung picture picture na na yun lang ng mismo yung partner magulang niya, di mo? ba? Yung picture ng partner niya. Oh, Ano yung ba picture sa'yo? ng partner mo, may mga halimbawa nagpunta kayong amusement park, no? Nagpunta kayong amusement park. Tapos nag-picture kayo doon, tapos yung picture na yun dinisplay mo. Tapos every time na makikita mo yung picture nyo na yun, no? Is nag-aano kayo, naaalala mo yung ano, nagfa-flashback. Diba? Pero ibig sabihin ba, nandun ka ulit sa alaala mo o naaalala mo lang siya dahil sa picture? Diba? Pero, Nararamdaman mo ba yung mga alaala? Bumabalik ba sa'yo yung alaala dahil dun sa ano? Sa picture o dahil ano? Dahil meron kang girlfriend. Diba? So doon tayo sa category papasok eh. Doon tayo siya sa mga terminologies papasok. pero bro, good observation kung sumasama ka lagi sa girlfriend mo. To set clear things up, yung doctrine ng Catholic Church, walang Katoliko ang magsasabi na sa'yo na sinasamba namin yung rebulto. It's not Mm-mm. even in our catechism of the Catholic Church. Wala kaming aral na sambahin yung rebulto. Though may aral kami, ang sinasamba namin ay yung nire-representa nung imahe na nasa harapan ng mananampalataya. Yung nire-representa. Mm-mm. Very, napaka-clear yan sa Oh, 'di CCC ba? namin, bro. Napaka-basic din. Halimbawa, 'di ba, yung picture ng ano niya, picture ng girlfriend niya. 'Di ba? Sinong mahal mo, yung picture o yung girlfriend mo? 'Di ba yung girlfriend mo ang mahal mo? Hindi yung Pero yung picture. actions kasi ng Catholics na nano-notice ko is yung iba umiiyak na, yung iba sobrang That is fake. binibenta na nga yung rebulto ni ano, ni sino ba yun? Nina. Yung mga rebulto ni Mama Mary ata, yun yung parang nagtipok-tipok sila sa streets. Tapos naglalakad sila na may hawak na rebulto. Kapag hindi Di ba siya mga ano, Catholic? kapag hindi siya blessed ng simbahan or kapag hindi siya acknowledge ng simbahan, edi kolorum yun pag ganun. No, hindi siya Magan, sinusupport ng simbahan. 'Di ba? Kasi ang mahirap na, problema kasi diyan, marami talagang tao, no, ang kumikilos outside of the Catholics ano, permission. oo. 'Di ba? So hindi ibig Pero, so doon tayo palagi sa may core doctrines or yung pinaka tinuturo ng simbahan, oo. no? Kung ano bang Doon tayo tama? Yes. magfo-focus. So, yun ang tamang way. Tapos, brother, syempre mahirap naman husgahan natin yung mga mananampalataya o deboto nung imahe na yon. Kung kaya mong tanungin sila, kung sasabihin nila ang sinasamba namin ang nire-representa ng imaheng to o ng rebultang to, that's good. Yun ang sinasabi ng Catholic Church. Pero kung sasagutin ka nila at ang sasabihin nila, wala kaming pakialam sa nire-representa nito, basta itong bato ang ang minamahal namin. Yun ay mali. Kahit kami, baka batukan ko pa yun. Pero, Wala kasing ganun talaga, bro. Walang aral na sinasamba namin ang kahoy na to, sinasamba namin ang bato na to, sinasamba namin ang subukan mo hindi rin ganun Pero wala mag- ganun ang eh. question ko lang is, do you really need an image, Yes, physical bro. image to Yes. Yes, bro. Makikita mo yan sa Isaiah 19:19. Yes. Bro, Basahin mo sa um, ano, bro? Isaiah 19:19 ESV. English Standard Version.
So, ESV, kailangan ba ni Isaiah Jesus 19:19. Christ? Bro, bro Bench, bakit ng kailangan, image, di ba? Doon sa kabanang bakit, bakit nagpagawa siya ng kerubin na bro, dito. bro Bench, bakit kailangan bumaba ni Kristo sa lupa at mag-manifest? To show the image of God. Yun. That's the whole point. Sa aking Si mukha, Kristo na sabi nga, mismo. Si sasambahin niya Kristo sa na mismo Muhammad. yung naging halimbawa. Pero si hindi ano pa, naman po yung, kasi rebulto si Kristo. He's in flesh naman kasi yung bumaba siya dito. Kumbaga si God lang siya pero in tama, flesh. so sa ganito bro, no? Kapag, si Cesar, bakit may image si Cesar? Kasi totoong tao siya. Ba? Kaya siya nandun sa coin. Si Jesus Christ, bilang isang tao, literal na tao, merong mga apostol ang nakakita sa kanya. No? Merong mga tao ang nakakita sa itsura niya. No? So therefore, to preserve his image, to honor him, no, they will make him an image. Kung anong itsura na nakita nila ni Jesus, kay Jesus, gagawin nila yon. Kasi basahin mo nga dito sa Isaiah 19:19, no? ESV pa yung Turin, pinabasa ko sa'yo. Bro Bench, yung Turin mismo. Di, Mismo yung pabasa Turin. muna natin sa kanya siguro. Pabasa muna natin sa kanya yung Isaiah 19:19 para mas maintindihan niya. Sige, ito. Sige. Bench, bakitin mo nga to si Iconic Studio. Sige, focus muna tayo dito kay City, Uncle. Focus muna tayo kay City. Ito, in a future time, there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt and a pillar at its border, symbolizing God's presence and sovereignty in the land. So nakita mo, ano yung word na pillar dyan sa original Hebrew? No? Monument. Yung salitang pillar diyan, no, sa Hebrew word is matseba. No, yung matseba po, yan po ay standing stone, nakatayong bato, no? At sa ibang sa ano pa diyan is monumento. Kapag sinabing monumento, ano po ang pumapasok sa isip niyo pag sinabing monumento? Yung- Monumento ni Rizal. Monumento ng Yung Espiritu. monumento yung monumento ni Rizal, imahe ba 'yon? Image ba 'yon? Statue ba 'yon? Statue. So, yung sinabi dito na on that day, future, no? On that day, no, there will be an altar to the Lord. Sino yung Lord na tinutukoy dito? Sa Hebrew, Yahweh. No, si Yahweh. No, on that day, there will be an altar to the Lord in the center of the land of Egypt, and the pillar to the Lord at its border. No? Sabi, it will be a sign and a witness to the Lord of hosts in the land of Egypt. So yung imahe daw pala or yung pillar is hindi mismo yung Diyos. Kundi yun lang ang kanyang senyales, no, at pagpapatunay na gagamitin, no. 'Di ba? At sabi, on that day, ibig sabihin sa future, no, sino ba ang Diyos na nagkaroon ng imahe, ng image, nagkaroon ng flesh? Si Jesus Christ. 'Di ba? Ako ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Yun ang sabi ni Jesus Christ. 'Di ba? So ito natupad do sa panahon ni Jesus Christ. Propesya So- ni Isaiah. So tignan pa natin sa yung about naman sa ito napatunayan na natin yung about sa Lord or kay Jesus Christ na magkakaroon ng image or batong nakatayo, no, or monumento para sa kanya. Tignan naman natin sa Isaiah ulit, no, 56:4-5. Hanapin mo bro, Isaiah 56:4-5. 56. At saka ang mga larawan na yan na nakapako sa cross, simbolo yan ng Kristyanismo. Tingnan mo ang mga Muslim, ano ba ang simbolo nila? Yung buwan, O ito bro, nakita mo na bro. Tingnan mo yung mga Basahin ko dito ha. Ay hindi, si brother na lang City magbasa. Sige bro, basa bro. For this is what the Lord says. To the eunuchs who keep Keep my Sabbath. my Sabbaths, who choose what please me and hold fast to my covenant. To them I will give within my temple and its walls a memorial and a name better than sons and daughters. I will give them an everlasting name that will endure forever. Ayan. Hanggang- So yung tinatawag diyan na
na memorial, no? Sa Hebrew, no, kung yung original language, no, sa Hebrew is yad, no? Yad. Ang ibig sabihin po ng yad, no, is monument na naman. Monument din po yun, no? Pero magkaiba sila ng level ng matseva. Yung matseva para kay God, yung yad para sa mga karespe-respetong tao, no? Or mga taong dapat maalaala ba, no? Kasi kung titignan natin ngayon, i-search mo ngayon sa Google, Yad Vashem. Sa ano to sa Israel to sa Jerusalem, Yad Vashem. Ita-type ko sa baba yung yung spelling. Yad Vashem. Yan. Search mo sa Google yan, tapos tignan mo kung anong lalabas, no? Ang lalabas diyan, puro picture, no, nung mga namatay sa Holocaust, no? Yung mga Hudyo na namatay sa Holocaust. Pero yung yad na tinutukoy diyan, yad, memorial or monumento, bakit ginamitan nila ng picture? Bakit picture ang nakalagay? So ibig sabihin pala, yung memorial or monument na tinutukoy diyan sa Isaiah 56:4-5 ay picture, image, no? Ang naman yan, ang ancient form naman yan is tablets, no? Yung mga nakadikit sa pader na na parang yung side view lang ang kita na ganun, no? Pag nag-deep research ka, ganyan na makikita mo, no? Na-search mo na yung bro, yung Yad Vashem? Na-search ka na. Yung may para siyang cave na maraming Dome. picture. Di ba? Dome. So picture pala yung tinutukoy doon na Yad. Tapos search mo naman, Pero anong para ibig siyang- sabihin ng Yad Vashem? Anong meaning ng Yad Vashem? Yad Vashem. Memorial and a name. Di ba? Same doon sa binasa mo, memorial and a name. No, pero bakit picture ang nakalagay? Di ba? So papaalalahanan sila gamit ang gamit ang imahe. No, picture tapos pangalan. Di ba? Yun pala ang gagamitin sa kanila, pero hindi pala sila Diyos. Ang ginamit lang yun para maalaala sila. Di ba? Maalala Para sila. alalahanin sila. So, Yung mga so parang kagatingan na mag-aano ginawa siya. nila. So parang nakaka-confuse din kasi parang magko-contradict siya sa Exodus 24-5 Hindi, kasi kasi ang tinutukoy doon na do not make an image, or yung sa Exodus 20 verses 4-5, ang tinutukoy doon na imahe is pesel, no? Hindi siya matseva, hindi siya yad, kundi pesel sa sa Hebrew. Kahit tignan mo pa, kahit basahin mo pa ngayon diyan sa Hebrew, pesel ang nakalagay diyan. Ang ibig sabihin ng pesel ay Diyos-Diyosan, no? At nung sinabi at hindi naman Diyos-Diyosan ang tinutukoy ng Diyos dito sa Isaiah 56. Hindi rin naman Diyos-Diyosan ang tinutukoy dun sa Isaiah 19:19, di ba? Ang tinutukoy sa Exodus 20 ay imahe ng Diyos-Diyosan, no? At sino-sino Sino ba ba yung yung mga mga Diyos-Diyosan yun? sa panahon na yun? Oo. Sila Baal, Sino ba yung mga sila Diyos-Diyosan? Asteroth, Bigyan mo sila sample, Lucifer. Benz. Ayun Benz, yun. bigyan mo sample. Yung Diyos-Diyosan. Yun nga, sila Ito kasi Baal, naka- sila Asteroth, no? Sila Anubis, Ayun. ayan, sila Brother City. Ayun yun. Yung mga Kasi- tumoy sa kasi Exodus brother, 20 na ganito, sila Baal. Hindi, Nakita mo ba yun sa kasi simbahang Katoliko? kasi brother, hindi lang mga imahe ang pwedeng gawing Diyos-Diyosan. Kahit araw, pwede mong gawing Diyos-Diyosan. Kahit hindi imahe, araw lang pwede mong gawing Diyos-Diyosan. Puno na nakatanim pa yung puno, pwede mong gawing Diyos-Diyosan. Pera, gawin mong Diyos-Diyosan. Yan. Pagkain, gawin mong Diyos-Diyosan. Oo. Di ba? So, maraming form ng Diyos-Diyosan, bro. No? So, ayun siya, bro. Huwag kang magkakaroon ng sarili mong Diyos-Diyosan. Yun ang pinagbabawal doon, hindi mismong imahe. 'Di ba? Oo. Kasi most likely Yun na sa nga. panahon kasi na yun sa panahon kasi ni Moises, kadalasan ng kanilang mga Diyos-Diyosan ay imahe. Halimbawa, yung ginawa nilang ginawa nilang toro, 'di ba? Imahe 'yun na ginawa nilang Diyos-Diyosan. Yung toro na ginawa nila sa ginto. Oh, 'di ba? So, maraming form ng Diyos-Diyosan, bro. Hindi lang siya imahe. So, ang pinaka-tinutukoy dun sa Exodus 20:4-5 ay hindi talaga imahe, kundi Diyos-Diyosan, pesel. Di ba? Mhm. So hindi siya talaga ganoon. So, ano na lang yan siya, light or soft soft translation yan. Parang
easy reading translation. Oo. Yan yung mga ginagamit sa mga Katoliko, yung Exodo 20 na ang tinutukoy dyan yung mga pesel na mga demonyo sila Baal. Oo, Ngayon, kasi bro, brother, so halimbawa, sumasama. 5 chapters lang, no, halimbawa, 'di ba? Binasa natin Exodus 20. Bawal ang imahe. Tapos pagdating naman sa Exodus 25, 5 chapters lang, nagpagawa yung Diyos ng imahe ng kerubin. Paano 'yun? Eh di lumabag mismo yung Diyos sa sarili niyang utos. 'Di ba? Eh, sumasama naman siya sa misa ng girlfriend niya. Nakita niya ba si Baal, si Azeroth sa simbahang Katolik? Si Anubis, andun ba si Anubis? Andun ba si Lucifer? Exodo Wala naman 20. Nakita mo ba yung mga tinutukoy na Diyos-Diyosan sa Exodo 20 sa loob mismo ng simbahan o yung kerubin na pinagawa ng Panginoon? Oh, kaya meron pa sa sa Apostles' Creed natin, no, nag-ano yan, no? I believe in God, the Father Almighty, no. Naniniwala ako sa Diyos, no. Ang amang makapangyarihan sa lahat, no, di ba? Sinasampalatayanan yan kada linggo. Oh, na ang tinuturing nating Diyos ay yung Trinity lang. Yun lang, sila lang. Di ba? So ano pa bro, nalinawan ka na ba pagdating sa rebulto? Nalinawan naman. So, gusto ko lang i-clear. Doon Although, naman tayo sa worship bro. Sa worship naman, kasi nabanggit mo rin yung worship kanina. kasi andito kasi sa Matthew 4:10, worship the Lord your God and serve Him only. Tama. Tama. Kasi isa yan sa mga patunay na na Diyos si Jesus Christ yung kausap niya si Satanas diyan 'di ba? Kausap niya si Satanas diyan, no? Tas pag alis ni Satanas, nagbabaan yung mga angel, and the angels ministered him, no? Yung nakalagay doon ministered, no? Yung ang ibig sabihin ng ministry or minister is servant, serving. So, pag alis ni Satanas after sabihin ni Jesus na Diyos mo lang ang iyong pagsilbihan at sambahin, bumaba yung mga anghel para pagsilbihan si Jesus Christ. So therefore, siya? Diyos siya. So yun lang yung mga yun yung pinaka-focal point dyan sa kung Diyos ba si Jesus Christ or hindi. Yun yung pinaka-focal point ng Mateo 4. Okay. Gusto ko lang i-clear sana na kahit 'di ba mostly sa Catholics lang naman yung 'di ba, yung may like ganyan, and you explained it why may mga rebulto, may ganyan. Sa akin naman na like straight lang kay God, hindi naman siguro yun Sabi like kasi bro, may point of sinabi rin kasi sa Bible na ay pwede mong basahin yung yung Revelations 5:8. Try mo, Revelations 5:8. Tapos pakibasa. KJV Revelations siguro binabasa 5:8. mo, no? Sabi Revelations describes a vision of heaven where after the Lamb takes a scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fall down before him. Tama ba? Sige ba, tuloy. Ito Tuloy mo pala. basa, bro. Ito pala. Revelations 5:8. And when he... Wait lang. Full chapter na nga lang. Good morning, Uncle Nas. Good morning. Morning, Uncle Nash. Ito. And when he had taken it, the 4 living creatures and the 24 elder fell down before the Lamb. Each one had a harp, and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of God's people. Oh, so yung mga tao pala na yon, no, hawak-hawak nila yung panalangin ng mga tao ng Diyos. 'Di ba? So bakit hindi si Jesus Christ ang may hawak? Bakit yung mga tao dun sa langit, yung 24 elders tsaka yung 4 living creatures ang may hawak? Bakit hindi si Jesus Christ mismo? 'Di ba? So ang ibig sabihin intercessory yan, bro. 'Di ba? Yung mga tao ng Diyos nagdadasal, no? Tapos yung mga tao dun sa langit or mga angels sa langit,
no, is inihahandog yung panalangin ng mga tao na yun sa Diyos bilang isang insenso. Yung insenso kasi bro, mabango yan para sa Diyos, mabango. No? So yun pala siya bro. So meron palang kakayanan yung mga espiritu sa langit na magdasal para sa atin. Diba? Malinaw. Kasi dito sa translation ko, ang nakalagay dito, no? Which are the prayers of the saints? Mga santo bro. No? Prayer of the saints. Yun siya bro. Diba? So meron palang kakayanan. Hindi naman natin sinasabi na huwag kang magdasal directly kay Jesus Christ. No, humihingi lang tayo ng tulong sa iba na ipagdasal na rin tayo kay Jesus Christ. Diba? Kasi kanino ba sila lumuhod? Sa Lamb. Lumuhod sila sa Lamb. Sino ba yung Lamb? Si Jesus Christ. Diba? So nagdadasal pala sila kay Jesus Christ. Yung mga angel dun sa langit. Diba? So ganun yun, nagdadasal tayo kay Jesus Christ, sa Lamb. Tapos ina-ask natin yung mga angel sa langit or yung mga saints sa langit na magdasal din para sa atin kay Jesus Christ din. No? So ngayon, marami na tayong nagdadasal papunta kay Jesus Christ. Hindi lang isa. Kung hindi, marami na. Diba? Kasi mas the more the better. Mas maraming nagdadasal, mas better. Diba? Mhm. Ganun lang. Syempre, diba, naliwanagan ka na. Diba? Hindi kasi namin porket nagdadasal ka is tinuturing mo na Diyos. Hindi yun ganun bro. Kailangan natin iset kung ano bang kategory, ano bang term ang dapat gamitin. No? Yung mga saints ay hindi po mediator kundi intercessors. Diba? May kita mo yan sa Timothy yata or sa James. For there is only one mediator between man and God, Jesus Christ. Gets ka na bro. Yan, tama. So 'di ba? Mag-Catholic ka na, samahan mo na 'yung girlfriend mo. Ano po bro, yung tanong mo bro? Point. Pero that's a good point on observation. At salamat din sa iyo na nirespeto mo out of respect kaya sabi mo kanina na yung girlfriend mo na sinasamahan mo magsimba sa church. Yun lang, brother. Napakalaking bagay na yun. And if we don't want to force you to be a Catholic, pero if you have questions, ask the right persons. Like us, si Bench, si brother na si mga nandito. Ask the right person. Follow kita bro ah. Wag mo, Follow kita bro, City. wag mo Sige, hayaan, Sige uncle. wag mo hayaan